Good morning po uli, Mr. Doggy Style TV po. Another day po, no? Another vlog. Ano po ba ngayon? April 8, 2025. Okay, magandang gising po natin. Maga po tayo nakatulog, katabi ang aking mga apo, no? Always ko naman katabi yun. So, tutugunan po natin ang katanungan ng isa nating kaibigan at subscriber. Basahin ko po, para hindi ko makalimutan. May katanungan po sa akin si Mr. and Mrs. Roy and Vicky De Pasio ng Catanduanes. Lumalayo na po at dumadami na po talaga ang mga nanonood ng ating simple vlog. Ma'am Vicky and Sir Roy, okay, ang tanong po nila, hindi sila breeder, magbi-breed lang sila dahil meron silang mga imported dog. Sayang daw kung hindi nila i-breed. So, dalawa ang kanilang alagang aso, which is magkaibang breed, parehong female, magkaiba. Isa pong Corgi and isang Belgian Malinois. Okay? So, mag-i-start sila mag-breed, nag-interest sila kasi bata pa yung mga alaga nila, sabay nilang nabili yun. Isang 11 months and isang 1 year and 5 months. Okay? So, pwede nang i-breed. Kaya lang, may problema sila. So, sinunod nila ang payo ko na bumili ng pares para sa kanilang mga alaga. So, bumili siya ng isang male uli na Belgian Malinois at saka isang male na Corgi. So, pares na ngayon. Hindi sila makapag-breed kasi magkaiba ng breed, no? So, tinanong ko naman sila kung merong mga pwedeng i-rent na male, magpapa-stud na lang, mas maganda raw sila nag-desisyon, mas maganda bumili, kaya napabili sila. Actually, last week pa namin usapan yun. Eh ngayon, nakabili na sila, yun na ngayon ang tanong. Hanggang ilang taon daw pwedeng i-breed ang alaga nating aso, especially babae yung dam. Okay? Kasi sa breeding sila talaga ang nagdadala. Okay? Sasagutin ko po yan sa Roy at Ma'am Vicky. As an experienced breeder po, 9 years breeder, dumaan na tayo sa mga small, big, medium sizes ng mga different types of dogs, different breed ng mga aso. Pero mag-concentrate po tayo dito sa aking husky, no? Kasi sila yung mga large breed. Large breed yun sa inyo. So, dun tayo sa Belgian ninyo po. Ang mga dampo natin, ang pinaka-peak na age para sila ay ipabuntis ay nasa 1 month mahigit hanggang 2 years mahigit. Peak na peak po yan. Okay, sa previous vlog ko, mas maganda po pinai-stud ang alaga nating aso sa ika-third times niyang magkaroon ng menstruation. Pero pwede na rin po yung second time niya ng menstruation. Okay na rin po yun. Kaya lang talaga mas maganda, mas healthy pag third time. Pero pwede naman po, either of the two. Okay? Ako nag-start ako ng pangalawang menstruation, doon ako nagpahit. Wala naman naging problema. So, yun. Yun po ang pika na age ng mga aso, 1 year mahigit. From the start na magkaroon sila ng pangalawang menstruation hanggang third menstruation nila, yun yung pinaka-peak. So, it means 1 year mahigit, ang peak nila hanggang 2 years mahigit. Okay. Pinaka-last po na year na hindi na siya pwedeng manganak, sa experience ko at sa experience sa aking mga co-breeder na mga tinanong ko noon, nung ako nag-start pa, 9 years old po to 10 years old. Okay? Yun po ang pika, pero naiiba po yan. Kaya lang, yung maiba man siya is napakadalang. Talagang 9 ng standard, 9 to 10 years. Mga anak pa po ang mga large breed. Okay. Dito po sa small breed, medyo naguluhan ako dahil 7 pa lang or mag-8 wala na. Last year pa lang wala na. Namamaga ang bulba pero wala talaga menstruation, kaya sa experience ko parang 7 wala na siya. Pero iba meron naman kahit small breed. 9 years, 10 years din daw, nanganganak pa. No? Sa akin lang, dito tayo nag-refer sa alaga ko is small. 7 na wala na. Okay? So, yun, Sir Roy, Sir Ma'am, 9 years po ang peak ng mga alaga nating dam para pwede pa po siyang manganak. Pero po,
Pag po nagkakaedad ng alaga natin at ano ba ang tawag doon, regular natin siyang pinabubuntis at pinapaanak twice a year, kasi twice a year po ang kanilang paglalandi, so it means twice a year din po ang mga anak. Kung regular po natin ginagamit yung 2 years nilang, 2 times na pag-ihit nila per year, it means 2 beses natin pinapaanak, mas madali po na kumunti ang kanilang anak kahit wala pa po sa age na 9 years old. Tandaan nyo po yun. Pag sila po regular natin pinapaanak twice a year, pag sila 5 years old, 6 years old, maaari na po, konti na po yung kanilang anak. Okay? Pero kung once a year lang po natin sila papaanakin, well, kung 5 po ang range na kukunti na yung anak nila, pwedeng kumunti ang anak nila pagdating ng 6 years, 7 years, doon pa lang kukunti. Pero conforme pa po yan, ha? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung dam. Kasi may gagamitin pa tayong sire. Kahit napaka-healthy ng dam natin, kung yung sire natin, oldies but goodies na. So, hindi na ganun magbuga siya. Diba? So, kahit na bata pa yung alaga natin, 3 years old, 4 years old, 5 years old, konti ang aanakin nun. Kaya kailangan po sa breeding ng both dam and sire in good condition and in good health. Kaya iba yung preparation. Panoorin po ninyo yung mga nauna kong vlog dito, yung kahapon, yung preparation ng dam. Malaking tulong po yun. So yun, Sir Roy and Sir Ma'am, sana po nakatulong itong aking payo. Okay, matagal pa po ninyong pakikinabangan ng inyong mahal na alagang aso sa breeding hanggang 9 years old po yan. Pwede pa maintain. So dito na lang, Sir Roy, Ma'am Vicky, salamat po sa panonood din nyo. Grabe, nasa Catanduanes na po pala mga nanonood sa akin. Meron pa nga sa India, gara yan. So, maraming salamat. Nakakataba ng puso na ako ay pinapanood ninyo sa aking mga vlog. At pinipilit ko pong magkaroon ng sense ang aking mga vlog, especially sa mga payo na kailangan ninyo about sa ating mga alagang aso. So, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo para po sa ating to mga doglaber. God bless po, and thank you po sa panonood. And till next time po, mga kadog. Solid dog lover. Thank you for watching.